Nananatiling mataas ang presyo ng isda sa palengke sa Baclaran ngayong Semana Santa. Pati nga ang presyuhan ng gulay at iba pang bilihin sa palengke, naku, mataas pa rin. Iisa-isahin natin yan kasama si Laila mula sa Baclaran Market. Laila, magkano ba ang pagtaas ng mga bilihin dyan? Ano ba? Ano ba talaga, Mami Chiki? Kasi nga naman, hi! O, yun na lang din ang masasabi ko. Hindi ba? Bukod sa napakamahal na ng gasolina, eto nga, alam mo ba, Mami Chiki, na ang mga basic commodities natin dito sa palengke, actually maraming supply tayo ng isda, pero matumal ang bentahan. Kung makikita ninyo yung background ko, ayan, wala masyadong bumibili. In spite and despite of yung ating sobra o sapat-sapat na supply, kasi nga summer na eh. Ibig sabihin, yung mga isda nakakapag-reproduce na sila ng tama, pero yung mga mamimili ang hindi nagpupunta sa tindahan o sa mga palengke. So mag-rundown na tayo, hindi lang kasi basta isda ang mataas pa rin ang presyuhan dito sa ating Aling Clara's Wet and Dry Market sa Baclaran. Okay, unahin na natin ang rundown ng isda dahil nga alam nyo na sa Friday, kailangan mababait tayo mga Roman Catholics, mag-isda na lang tayo. Ang bangus naglalaro yan ng 240 hanggang 260 pesos kada kilo. Pagdating naman ng galunggong, medyo mababa dito kasi nga mula sa 150 pesos, naging 120 pesos na lang yan. Pero ito ay pinapaubos na lang para lang maubos na ang supply nila ng galunggong. Hindi katulad dati, di ba? Nagkaroon tayo ng shortage ng galunggong. Ngayon, sapat-sapat ng supply, kaya ibinaba na lang nila sa 120 pesos. Medyo presyong palugi na yan, Mami Chiki. Pagdating naman sa yellowfin, tingnan nyo, ayan, ginawa ng parang pang signboard yung ating yellowfin tuna sa background ko. 240 pesos hanggang 360 pesos yan kada kilo. Pagdating naman sa tambakol, 200 pesos yan kada kilo. Ang tilapia naglalaro sa 160 hanggang 200 pesos per kilo at ang tulingan ay 180 hanggang 200 pesos kada kilo. Masarap yung isaing, di ba? Ang matambakan naman, 260 pesos kada kilo. Ang danggit na hindi pa po dinaing, 240 pesos yan kada kilo. At ang hito, baka bet yung maghampas-hampas. Huwag nyo lang sanang ipinitensya, no? Sa mga likod nyo, yung hito, okay? Anuhin natin sa tama. Medyo katayin naman natin ang tama yung hito. Bigyan natin ng justice. 200 pesos yan kada kilo. Eto na tayo sa gulay. Siyempre, magugulay din tayo ngayong Holy Week. Yun nga lang, medyo masamang balita dahil yung ating mga pangsangkap gaya ng sibuyas, ng bawang, ng kalamansi, gano'n na rin ng luya. Nako, yan ang mga nagtaasan, pati na rin ang patatas. Pero magandang balita niyan, Mami Chiki, pwede tayong magtorta ng talong kasi yan ang bumaba, okay? Ang bawang, 180 pesos yan kada kilo. Sibuyas, 160 pesos kada kilo. Pagdating ng patatas at ng kalamansi, tig 160 pesos rin yan kada kilo. At ang talong na sinabi ko sa inyo, pwede kayong magtorta mula sa 120 pesos, 80 pesos na lang yan dito sa Aling Clara's Wet and Dry Market. Oy, dito naman tayo sa manok. Kamusta naman ang mga chicken lovers dyan? Ang karneng manok ay naglalaro ng 150 hanggang 220 pesos kada kilo. Conforme yan to whole chicken or choice cuts. Ang itlog tumaas din, Mami Chiki, yung small, medium, large, conforme yan sa kada tray, which is 24 pieces, nasa 240 hanggang 300 pesos kada kilo. At ang mantika naman, conforme rin sa size, kung ito yung bilog na gin bottle hanggang sa 1.5 liters, nasa 35 hanggang 260 pesos yan kada yung size, no? Yan, naglalaro yan dyan. Pero pagdating nga dito sa bigas, nako, sinilip din natin yan.
Ang premium rice nila dito sa Aling Clara's Wet and Dry Market sa Baclaran ay 60 to 66 pesos kada kilo. Ang well-milled rice naman ay naglalaro mula 56 pesos hanggang 58 pesos kada kilo at ang regular milled rice ay 54 hanggang 56 pesos kada kilo. But wait, hindi ba kasasabi lang ni PBBM na maglalabas siya ng EO na dapat, no, magkakaroon tayo ng price cap sa imported well-milled rice na 50 pesos. So yan ang abangan natin. Isa raw yan sa paraan ng gobyerno para kahit papano medyo mabawasan naman yung nararamdaman na krisis ng mga mamimili. Pero ang tanong, ano naman ang epekto nito sa ating mga nagtitinda? Dapat kasi, di ba, give and take yan. Katulad nga rin ng mga sinabi ng mga tindero at tindera natin dito na malapit na silang malugi. Kaya darating talaga sa mga susunod na araw, hindi na po pwedeng hindi sila magtaas dahil hindi na kinakaya ng puhunan nila. Nako, Mami Chiki, sorry naman na talaga namang parang pinitensya pareha sa mga mamimili at sa ating mga nagbebenta. Ang aking graded recitation para sa iyo ngayon. Yan muna ang pinakahuli dito sa Clara's Wet and Dry Market. Abangan nyo ha, hindi pa tapos ang larga. Magbabounce-bounce naman tayo doon sa Baclaran Church or sa Redemptorist Church. Ayan, sa pagbabalik, doon muna tayo. Okay? Back to you, Mami Chiki. Thank you so much, Lai. Alam mo, appreciate namin. You're just keeping it real, di ba? Ganyan naman talaga. Pero bounce ka muna dyan, makakapagdasal ka pa kasi nasa Baclaran ka. Balikan ka namin mamaya. Speaking of bisita iglesia, dito sa Metro Manila nagsimula ng dumalo ang ilang mga kapatid natin sa Baclaran Church ngayong Baclaran Day at Holy Wednesday para sa Novena Mass. At para kumustahin ang sitwasyon dyan, live pa rin sa Baclaran si Laila. Good morning, Lai. Good morning, kapatid! Good morning, Mami Chiki. Eto na nga, nakabounce na tayo dito sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Help o mas kilala bilang Baclaran Church. Saktong-sakto naman na nataon itong Holy Wednesday sa first Wednesday ng buwan at April Fool's Day din ngayon. So, dito nga sa 6 a.m. Mass, sumentro sa April Fool's Day at yung pagkakanulo ni Judas Iscariot kay Jesus. Doon nakasentro yung homily ni Reverend Father Rufino Makasait. Sabi nga niya, no, na kung maaari lang sana, kung talagang tayo as tao levels, sana joke lang yung nangyari kay Jesus. Kaya lang nga hindi, no? So doon nakaugnay. At sabi nga ng kanyang homily, manatili tayong naniniwala, nananampalataya sa mercy and grace ng ating Panginoon at hindi katulad nga ni Judas na nasilaw sa pera, sa kayamanan, sa karangyaan, pati na rin kasikatan. So doon sumentro. Tapos eto namang second mass na naririnig natin ngayon, sumentro naman ang homily ni Father Panaan, si Father Alan Pandaan sa i-examine daw natin ang ating mga sarili. Tanungin din natin na tayo ba nag-betray din ba tayo sa ibang mga tao, sa ibang paraan? Kasi minsan, hindi daw natin napapansin na yung mismong mga kamag-anak natin, mga close natin sa buhay, yun pa yung nasasaktan natin sa pamamagitan ng betrayal. So yan ang pinakang general na homily. At isa sa dapat na pinagninilayan daw natin ngayong mga mahal na araw. At since Holy Wednesday nga ngayon, araw ng debosyon ng ina ng laging saklolo, maraming tao sa loob ng simbahan. Pero bukod dyan, etong napansin natin, no, nagsimula na ang karamihan sa kanilang pagsa-Stations of the Cross. Ayan, kung nakikita ninyo, iba't ibang stations, marami na ang nagdadasal ng Stations of the Cross. Sililip din natin, Mami Chiki, yung loob ng simbahan kanina, marami nang nangungumpisal. So nagsimula na nga officially ang bisita iglesia. Pero paalala nga ng ating mga kaibigan pare, kung sakali man na kayo'y magbibisita iglesia at hindi kaya dahil sa sobrang hirap ng buhay at panahon ngayon, hindi naman daw po kinakailangan na 7 o 14 na simbahan ang puntahan, kahit isa lang
ang puntahan, ang importante ay kung ano ang inyong nasa puso at isipan, kung nag-reflect ba talaga tayo at nagsisi sa mga ginawa natin at nangakong magbabago at dapat hindi na umulit. Kasi yun talaga yung essence ng Holy Week. So siguro tatanungin natin, saan mapupunta yung 6 na simbahan? Yung iba nga kasi 14 pa. Pwede naman po tayong mag-online, no? Hindi ba? Eto, may mga tayo. Good morning! Good morning po! Pwede po bang matanong? Ay, di ba? Nasa good morning kapatid po tayo ngayon. Everyday, ma'am, Ay, wow! nanonood kami sa inyo. Tapos na po Hello tayo po. tapos na tayo magsimba. Opo, ma'am. Baka na po pangalan. Ako po si Semi Kai, taga North Signal Village, Taguig Wow! City. Di ba? Parang beauty queen lang. Mami Jenny and... Yes, good morning sa lahat. Ako po si Edna Milanes, taga Taguig City, North Okay. Signal. Yes, good Ayan. morning. Siguro daw nanonood ang kanilang Hello, darling. Papa Doms. At least alam niyang safe kayong nakarating Yes. dito. Pero kayo po ba ipauwi na? Hindi po mag-station of the Ayan! Okay. Tapos. Ako po si Connie Mendez, taga Oh. North Signal. Ayan. So, Taguig City. tayo po ba ay mga magkukumaring nagpunta rito? Ako po si Mayan Sarmiento ng Central Signal. Diba? Talagang pinakilala nila ng mga sarili ng mga Mars. Okay. So, magsa-Stations of the Cross tayo. Yes po, Ano po ba ma'am. to? Start na ng bisita iglesia ninyo? Yes po. Nakailan na kayo simbahan? Siya natapos siya. Wow! Hindi pa. Ngayon Ikaw pa lang. pang ilan? Pang First. una pa lang po. Okay, sige. So ilan ang plano niyong bisitahin? 7 po. Ayun, talagang kukumplituhin niyo kahit ang hirap ng buhay ngayon. Yes, At po, gasolina. ma'am. Ha? Bakit? Siyempre po yun po ang aming banata sa aming tulad sa pagpagaling nila sa sakit ko. Oh. At pasalamat po ako sa ating mahal na Panginoong Hesus. Oo. Na binigyan niya pa ako ng malakas na mga ngatawan. At syempre yung pagsisisi natin sa ating mga nagawang kasalanan, dapat nag-confess tayo, mga mother. Nag-confession na tayo. Okay, yun naman kasi talaga, At yun naman kasi talaga yung essence, ng mahal na araw. Pero bukod doon, yung ating bisita iglesia, ito talaga tradisyon. Kaya kahit na mahirap ang buhay ngayon para sa ating mga kananayan, ikukumpletuhin pa rin nila yung 7 simbahan. Pero gaya nga na sinabi natin, pwede namang mag-virtual. Kung talagang hirap na o yung may karamdaman, alam na raw ni Lord yun, sabi ng ating mga kaibigan pare. O paano, Mami Chiki? Medyo napahaba na, pero hindi ko na rin sila iistorbohin dahil magsa-Stations of the Cross pa sila. Yan muna ang pinakahuli dito sa National Shrine of Our Lady of Our Mother Perpetual Help. Balik muna sa inyo sa studio. Thank you. Thank you, ma'am. Ang cute naman ni Laila. Siya din may tropa. Yung Parang yun ang tema natin today, si Mondi. Mondi. Tsaka si Laila. Ayun. Ay, pagdasal nyo kami dyan, Lai, sa Baclaran. Maraming salamat. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.